Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Michelle na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang bata na hindi mahilig magsulat. Palagi siyang hindi nakakatapos ng mga gawain niya sa paaralan, na pinamagatang Ang Lapis ni Andrew. Isinulat ito ni Ann Vixen P. Lubag ng Dibisyon ng Cavite at iginuhit naman ni Felipe Ryan S. Tuwatin mula sa kaparehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod mula sa Senator Claro M. Recto Memorial Integrated School ng Dibisyon ng Lipa City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Si Andrew ay isang mag-aaral sa baitang 3. Araw-araw nagpapabili siya ng lapis sa kanyang nanay. Gayunpaman, araw-araw din siyang umuuwi nang hindi tapos ang mga sulatin o di kaya ay walang sulat ang kwaderno. Isang araw, nagpasulat ang kanilang guro ng takdang aralin. Nilapitan niya si Andrew. "O Andrew, bakit hindi ka na naman nagsusulat?" Nakangiting tanong ng kanyang guro. Ma'am, putol po ang tasa ng lapis ko," ang kanyang sagot. Napailing na lamang ang guro sapagkat ito ang karaniwan niyang naririnig kay Andrew. "Wala pong tasa ang lapis ko." O kaya naman, "Wala po akong lapis." Kung minsan pa, "Masakit po ang kamay ko." Paborito niyang sabihin ang, "Nawawala po ang lapis ko. Lagot na naman ako kay nanay," na nakahikli pa ang mga labi. Kaya naman, madalas siyang huli sa pag-uwi. Kailangan niyang tapusin ang sulatin. Tuwing uwian, masigla si Andrew. Makakapaglaro na naman siya ng paborito niyang games. Pagdating niya sa bahay, ganadong-ganado siya sa paglalaro ng kanyang tablet at iPad. Pindot dito, pindot doon. Kaskas dito, kaskas doon. Gigil siyang pumindot sa keypad nito. Tuwing tatanungin siya ng kanyang nanay kung natapos na ba niya ang kanyang takdang aralin, laging, "Opo, tapos na po," ang sagot niya. Isang araw, ipinatawag ng guro ang ina ni Andrew. Laking gulat nito nang marinig ang sinabi ng guro. Nalungkot ito sa nalaman at sumang-ayon sa plano ng guro upang masagot ang problema ni Andrew sa paaralan. Kinagabihan, inihanda ng guro ang isang regalo. Kinabukasan, natanggap ito ni Andrew. Masayang-masaya siya sapagkat siya lamang ang nakatanggap ng regalo sa kanilang klase. Sabik na sabik ang lahat. Gusto nilang makita ang laman ng regalo. Dali-dali niyang binuksan ito. Nawala ang ngiti niya na makita ang laman ng regalo. Isang lapis. "Ay, lapis lang." Malungkot na bulong niya sa sarili. Nakita ng guro ang lungkot sa kanyang mukha. "O Andrew, bakit ka malungkot? Hindi ka ba natutuwa sa natanggap mong regalo?" Tanong ng guro. "Lapis lang po ang laman." Malungkot niyang sagot. "Baka naman kakaibang lapis na yan," ang sabi ng guro. "Di ba dapat
Malaki man o maliit ang ating natanggap, ay ating ipagpasalamat at tanggapin ng may ngiti. Dagdag pa nito. Ngunit, hindi na ito pinansin ni Andrew. Itinago na lamang niya ang lapis sa kanyang bag. Pag-uwi sa bahay, muli niyang tiningnan ang kanyang regalo. Kinuha niya ang lapis at napansin niya na may nakasulat dito. Masipag na lapis. Masiglang pumasok si Andrew kinabukasan. Inilabas niya ang kanyang masipag na lapis at ipinagmalaki ito sa kanyang katabi. Tingnan mo! May masipag akong lapis! Masayang wika niya. Pwede nga! Sige nga, isulat mo nga iyan! Ang di makapaniwalang sagot ng kanyang katabi. Nagsulat nga si Andrew. Nagsimula sa titik, naging salita, hanggang sa pangungusap. Hindi na malaya ni Andrew na natapos niya ang ipinagawa ng kanilang guro sa araw na iyon. Araw-araw niyang ginagamit ang kanyang lapis. Kahit naubos na ang kanyang masipag na lapis, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagkopya at pag-aaral ng kanilang aralin. Hindi nagtagal, isa na si Andrew sa pinakamasipag na mag-aaral sa kanilang klase. Hindi na narinig ng guro ang mga katuwiran ni Andrew kapag ayaw niya magsulat. Tuwang-tuwa ang kanyang nanay sa malaking pagbabago na nangyari kay Andrew. Bihira na rin niyang laruin ang kanyang tablet. Tuwang-tuwa din ang kanyang guro at kamag-aral. Sumapit ang araw ng pagkilala. Pinalakpakan nila si Andrew bilang isa sa mga natatanging mag-aaral. Ngiti-ngiti si Andrew habang sinasabitan ng medalya. Salamat sa aking lapis! Tulong niya. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.